The book of Matthew chapter 7. The book of Matthew chapter 7. Reading at verse 13 and 14. The Bible says, "Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because strait is the gate, and narrow," everybody say narrow. Narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So last time we talked about the wide gate, and tonight we will talk about the narrow gate. In this life that we have, there are only two paths na binigay sa atin ng Panginoon. Tatlong daan na ating pagpipilian, isang malapad na daan, isang makipot na daan, at isa lang dyan yung tamang daan. And the decision is up to you. So, i-recap muna natin mga kapatid yung wide gate. Sinong nakakaalala anong meaning ng wide gate? Yung mga napag-usapan natin last Tuesday, meron bang gustong mag-share? Ano yan, Brother Israel? Madaling daanan. Yun lang? Paraan ng tao. Yan. Way of self. Ano pa? Pag sinabing wide gate. Easy way. Easy way. Yun din yung English nun. Madaling daanan. Praise God. So, sa wide gate ba maraming tao or konti lang? Marami. Bakit marami doon? Kasi wide. Wide daw kasi madami. Maluwang. Ibig sabihin, madali. So gusto ng tao yung madali. Wala silang pakialam saan yung patutunguhan nun. Ang importante, madali ngayon. Yun ang gusto namin. Madali ngayon. Bahala na anong mangyari bukas. Gusto namin madali ngayon. So yun po yung wide gate mga kapatid. Wide gate is the way of self. It's the way of self-reliance, self-will. In fact, ang pinaka-simplest definition ng sin or kasalanan is when we choose our own way over God's way. How do we define sin? Simple lang. Pinili mo yung sarili mong paraan at hindi mo sinunod yung paraan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng kasalanan in the most simplistic definition. There's a passage in Isaiah chapter 55. We can read it. Isaiah chapter 55 verse 7. The Bible says, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Gusto ba natin paglingkuran ng Panginoon? Do we want to follow God? Do we want to serve God? There's one way na una mong kailangan gawin. And that is to forsake your own way. If you want to follow God, isantabi mo yung lahat ng yung sariling paraan. Because God said, "My thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways." Kaya nga, sabi ng kasabihan, may panahon na sisirain ng Diyos ang plano mo dahil alam niya na ang plano mo ay ikasisira mo. May mga bagay na akala natin yun ang tama, yun ang magdudulot sa atin ng kaayusan, pero sa huli, nagdulot sa atin ng kapahamakan at habang buhay na pagsisisi. Pero ang Panginoon sabi niya, "My ways is higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts." And we have a warning in Proverbs chapter 4, verse 14. Sino pong pwede magbasa kung pwede sa Tagalog? Ibasa po. Proverbs chapter 4, verse 14 to 18. Huwag kang pumasok sa landas ng masama. Huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. 15? Ilagan mo
huwag mong daanan, likuan mo, at magpatuloy ka. 16. Sapagkat hindi sila tutulog, malibang sila'y nakagawa ng kasamaan. Mhm. At ang kanilang tulog ay napapawi, malibang sila'y makapagpabuwal. Sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan at nagsisinom ng alak ng karahasan. Ayan, yan yung daan ng mga masasama. Pero ito naman yung daan ng matutuwid. Verse 18. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal ng araw. Wow. Verse 19. Ang daan ng masasama, ano daw? Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang pinatitisuran. Amen. So winarningan na tayo mga kapatid ng salita ng Diyos from the book of Proverbs. Pag nakita nyo daw yung daan ng mga masasama, ay huwag mo nang subukan. Huwag mo nang lakaran. Sabi sa verse 15, avoid it, pass not by it, turn from it. Pag nakita mo na, don't flirt with sin. Don't try to play with sin. Don't try to enter it at yung kasabihan na masubukan nga. Diba? Sabi nga, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Si Duterte ata nagsabi nun. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dahil ang sabi doon, ang daan daw ng masasama, hindi sila makakatulog hanggat di sila nakagawa ng kasamaan. Hanggat hindi sila nakainom, hindi sila nakapagmura, hindi sila nakapagsigarilyo, para bang hindi kompleto ang buhay nang walang nagagawang kasamaan. Pero sabi sa verse 18, pero ang daan ng matutuwid ay lumiliwanag. It shineth more and more unto the perfect day. At ano ang benefit pag maliwanag? Nakikita mo yung mga wag mo dapat apakan, lakaran. Kasi baka may bangin, baka may bato na pwede kang matisod, mahulog, mga kapatid. Pero pag madilim, kumakapa ka at hindi mo alam, baka mamaya, kala mo bulaklak yung hawak mo, ahas na pala. Pero buti walang ahas dito sa New Zealand. So ganun ang buhay ng nasa kamunduhan. The wide gate, it's darkness there. It's miserable there. Walang peace of mind there. Tandaan nyo ito mga kapatid. Sin can give you happiness, but not peace. Walang kapayapaan sa paggawa ng kasalanan. Masaya, masaya. Masarap sa pakiramdam. Masarap sa laman. Pero yung isip mo ay walang kapayapaan. There's no peace. Kaya sabi ng Book of Proverbs, kung nakita nyo na, huwag nyo nang subukan, huwag nyo nang lakaran. Nakita nyo naman ilang tao na ang nasirang buhay dahil dyan. So, the narrow gate is the way to heaven. Pero bakit mas maraming tao sa wide gate? Alam niyo kung bakit? Dahil sa wide gate, may false advertisement doon. Sa narrow gate, sabi ng narrow gate, way to heaven. Pero yung wide gate, alam niyo nakasulat, way to heaven easier. Na mas madaling paraan para mapalangit. No wonder why mas maraming pupunta doon sa wide gate dahil gusto nila ng mas madaling paraan. O tinatawag nating convenient Christianity. Yung hindi mo kailangan mag-commit ng buhay mo sa Panginoon, di ba? Tamang upo ka lang, tamang simba ka lang, dasal-dasal ng konti, mga kapatid, tapos gawa na naman ng kasalanan, tapos mangumpisal na lang sa pare, mga kapatid, o tamang hingi ng sorry sa Panginoon, Lord, patawad, and then ganun ulit, balik na naman sa buhay, tapos justify mo na lang. Wala namang perfecto, di ba? Wala namang perfecto. So, yun ang napakadaling paraan, mga kapatid. No need for commitment, no need for repentance, no need for surrender. And this is why ang purpose ng church ay ituro sa mga tao ang daan sa narrow gate, the right way. Tandaan nyo mga kapatid, the crowds are not always right. Hindi porket maraming gumagawa nun ay tama na.
Hindi porket uso yon ay justifiable na okay lang. Okay lang naman to, lahat naman ginagawa to. Lahat naman nasa immoralidad, lahat naman nagli-live-in ngayon. Ito naman yung uso ngayon, di ba? Ito na yung cool ngayon eh. So, nagiging tama lang pala yung isang bagay pag marami ang gumagawa. Eh, yun ang sabi ng Bible na marami doon sa wide gate. Baka kabilang ka doon, mga kapatid. The crowd are not always right. Majority are not always right. Anumang church na nag-advocate ng madaling daan, anumang church na nagsasabi na hindi mo kailangan isuko buhay mo sa Panginoon, hindi mo kailangan magsisi, hindi mo kailangan ng conviction, hindi mo kailangan ng holiness, ang importante, i-bless ka lang ni Lord, i-bless ka, love ka ni Jesus, love ka ni Lord, importante, mahal ka ng Panginoon, church ka lang hanggat gusto mo. Pag yun ang simbahan na napasukan nyo, umalis na kayo dun. That's a wide gate to hell. Sometimes the wide gate is the false church. The church that does not preach holiness, church does not preach repentance. Sabihin nila, paano yan? Pag magsasalita kasi tayo ng ganun, kukunti ang tao. Yun nga yung point. Gusto natin na ang matira lang yung totoo, yung tunay na naglilingkod at gusto talagang maglingkod sa Panginoon. Ayaw natin mapuno ang Christ Church na meron tayong 2,000 members. Pagdating ng rapture, impyerno pala lahat yung 2,000 na yun. You don't want that. Mas gusto natin na lilima lang siguro, sasampo. Pero sure ball, lahat mapalangit, mga kapatid. Hallelujah. Kaysa magkaroon tayo ng para lang magmukhang madami, pero hindi naman totoong mayroong relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. So the gospel is to turn people upang sabihin sa mga tao, wide is the gate that leads to death. And then ipopoint natin na ang narrow is the gate that leads to life. Now we will answer the question, what is the narrow gate? Ang narrow gate ba, religion? Na pag makianib ka sa relihiyon na to, ito ang relihiyon na magdadala sa iyo sa buhay. Ang narrow gate ba ay denomination? Na pag member ka ng denomination na ito, goods ka na, safe ka, langit ka talaga. Grupo ba ito, mga kapatid? So kung ang narrow gate is the way to eternal life, eternal joy, eternal glory, no more pain, no more sorrow, no more tears, no more death. So it's interesting, ano kaya yun wide, yung narrow gate na yun? Yung narrow gate na yun, dadalhin ako sa lugar na buhay na walang hanggan, walang kamatayan, walang kalungkutan, walang sakit, wala nang karamdaman, wala nang diabetes doon, wala nang arthritis doon, wala nang maglalaglagan ng mga ngipin doon, bagong nilalang na tayo doon. I want that. Ano kaya yung narrow gate? And it's clear from the Word of God in John chapter 14 verse 6. Ito po ang narrow gate. Anong sabi ni Jesus Christ, mga kapatid? Sinong gusto magbasa? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So ang narrow gate pala ay hindi religion. Ang narrow gate pala ay relasyon sa isang persona. Sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus, join this UPC and because they are the way to heaven. Or join Dating Daan, join Catholic, join Seventh-day Adventist, join Trinitarian, join Holy Quartet, God the Mother, join this, join that, at makakaranas ka ng buhay na walang hanggan. Hindi. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. It's not a group, it's not an organization, it's not a denomination. It is a person, a relationship with Jesus Christ. Yun po ang magdadaan sa atin sa buhay na walang hanggan. And I believe, Pastora, pagdating sa langit, pagpila natin doon sa judgment seat of Christ, hindi naman tatanungin ng Panginoon, anong grupo ka? Anong grupo ka? Ikaw, Catholic, okay, dito ka. Ikaw, UPC, okay, dito ka. Hindi tatanungin ng Panginoon. Ang tatanungin ng Panginoon, kilala ba kita? Do I know you? Sabihin mo, kilala kita, Lord. Sagot naman sa'yo ni Lord, ikaw, di kita kilala. Sino ka ba? Wala tayong relasyon. Hawak ka, bili-bili ka ng Bible, di mo binabasa.
Ilang beses may pagkakataon manalangin, di ka na nanalangin. Ilang beses ka in-invite sa gawain, dami kang alibay, dami kang excuse. And then umattend ka nga, di ka naman nakikinig. Di ka naman, wala ka naman pake, gano'n ka na gano'n. Tagal naman, gusto ko na kumain. Pumunta ka lang sa Bible study para makikain, mga kapatid. Pero kumain tayo, mga kapatid. Hallelujah. Pero yun ang isasagot sa ating Panginoon. Based from the Bible. This is not imagination. Sabi ng Panginoon, I never knew you. Who are you? Sabi ng Panginoon, I don't know you. Tapos kakantahan mo ng Lord, marami alam na Christian song. Marami ako natulungan na tao nung nasa mundo ako. Sabi ni Jesus, wala tayong relasyon. You're just a churchgoer, you're just a church attender, you're just there but you're not there. You get it? Nandyan ka pero wala ka. Nandyan ka pero wala yung puso mo, nandyan ka pero wala yung isip mo, nandyan ka pero wala yung pagmamahal mo sa Panginoon. You don't love the Lord. Hallelujah. So the narrow gate is Jesus Christ. John chapter 10 verse 9. The Bible says, mga kapatid, John 10:9, I am the door. This is Jesus. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Yan sabi ni Jesus Christ. Pag ikaw ay pumasok sa akin, which speaking about a relationship, you will be saved and shall go in and out and find pasture. It's coming from the word of a shepherd. Sabi ni Jesus Christ, I am the door. Hallelujah. What is that door? He's the door to salvation. He is the door to eternal life. He is the door to hope. He is the door to joy. Pwede ka naman magkaroon ng reliyon pero wala kang relasyon sa Panginoon. Pwede kang may cross ka, sign of the cross ka, may Bible ka, kabisado mo lahat ng mga dasal-dasal na yan, pero mechanic lang, no? Para kang robot. Hindi talaga bumabaon sa buong pagkatao mo na nilalamon ka ng pagmamahal mo sa Panginoon, mga kapatid. In Acts 4:12, malinaw po ang sabi ng Bible. Peter said, neither is there salvation in any other. And then, for there is no other name given among heaven whereby we must be saved. Kapatid, wala na pong ibang pangalan. I don't believe na sinasabi nila na, alam mo yung mga kasabihan ng mga tao na magrespetuhan na lang tayo, di ba? Ang importante naman ay sa huli, sa langit naman din tayo. Meron akong na-evangelize sa evangelism namin noon sa Bible School. Isa siyang matanda na pilosopo. Sabi niya sa akin, alam mo iho, wala ka pang alam. Papunta ka pa lang, babalik na ako. Ganito lang yan iho, no? Sabi niya, di mo kailangan pare-pares tayo ng relihiyon. Ang langit, parang ano lang yan, papunta sa Baguio. Sabi niya, pwede kang Marcos Highway, pwede ka din Cannon Road. Pero ang huli, langit pa din tayo, iho. Yeah, sabi niya sa akin, mga kapatid. So, ibang daan, pero iisa lang ng patutunguhan. Langit daw. Sabi ko sa kanya, Tay, ang langit hindi po Baguio, na may ibang mga alternate road. There's only one way to heaven, and that is Jesus Christ, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na, basta gusto ko mapalangit, si Allah ako. Ikaw, Brother Joseph, kay Buddha ka, ha? Ikaw, Brother Greg, malungkot ka, kay Kibuloy ka. O ikaw, Sister Annalisa, o ikaw, kay ano ka, kay Iglesia ni Manalo. O. Ang importante, magrespetuhan tayo, lahat naman tayo mapapalangit. Kapatid, walang mapapalangit sa atin nun. Hindi tayo ang gagawa ng batas. Si Lord ang gumawa ng batas. You follow my terms, sabi ng Panginoon. Sabi ni Lord, isa lang ang daan. Walang option, walang ibang shortcut, walang ibang daan. Sabi ni Jesus, there's no other name
no other Savior, and that is Jesus Christ. So the narrow, kaya siya tinawag na narrow, no, makipot na daan kasi nga isa lang yung daan. Isa lang yung daan. Yung wide gate, iba-iba sila, iba-ibang grupo sila, iba-ibang religion sila, pero yung patutunguhan nila, isa lang, impyerno. Pero yung papuntang langit, isang exclusive lang, na para sa mundo, magmumukha tayong judgmental kasi pinoproclaim natin na hanggat hindi sila maglingkod kay Jesus, maimpyerno sila. Anong sabihin ng mga unbelievers niyan pag sinabi mo, kapatid, hanggat hindi ka maglingkod kay Jesus, maimpyerno ka talaga. Ang sasagot sa'yo, napaka-judgmental naman. Mapanghusga naman. Well, mas okay na na-i-judge ka namin ngayon kaysa naman si Lord ang mag-judge sa'yo sa kabilang buhay. Mas nakakatakot pag si Lord nang mag-judge. Praise God. Sabi nga bakit ganyan kayo mangaral, pastor? Minsan parang nakaka-offend. Masyado namang masakit. Masasaktan naman yung mga tao. Madalas, ang sinasagot ko, hayaan mo sila masaktan. Hayaan mo sila ma-offend. Buong buhay nila, sinaktan nila si Lord Sana kahit ngayon man lang makabawi si Lord ng konti, mga kapatid. Kahit sa loob lang ng 45 minutes, sa buong buhay mo, you violate Him, you rebelled, you disobey Him, tas ngayon, ikaw pa ang galit na mapagsabihan ka ng Panginoon, mga kapatid. So, ganon ka-exclusive ang salvation. Hindi natin pwedeng sabihin na maging mabuti lang tayong tao at kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya tayo ng relihiyon, importante mapalangit tayo. There's only one way. You must see Jesus as God, as the Savior, at wala nang iba. Wala nang Kibuloy, wala nang Buddha, wala nang Allah, wala nang Tutankhamen, wala nang sino pa bang mga religious figure. Lahat yan sila, mga matatalino, magagaling na tao, pero hindi sila ang tagapagligtas. Amen. Hallelujah. So nung sinabi to ni Jesus, mga kapatid, I believe na-shock yung mga Hudyo. Nung sinabi ni Jesus, I am the way. Ako ang daan, kasi sa mga Hudyo, akala nila na porkit Hudyo sila, ligtas na sila. Akala ng mga Hudyo, porkit tuli sila, ligtas na sila. Akala ng mga Hudyo, porkit galing sila sa lahi ni Abraham, ligtas na sila. Akala ng mga Hudyo, porkit natanggap nila yung Mosaic Law, yung 10 Commandments ni Moses, ligtas na sila. Pero sinabi ni Jesus, hindi yan ang magliligtas sa'yo. And makita natin in Romans chapter 10, verse 1, this is Paul, sabi ni Paul, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ano daw ang prayer ni Paul para sa Israel? Na maligtas sila. So, we can assume na hindi sila ligtas. Hindi sila saved. No, sinabi to ni Pablo. For I bear them record that they have the zeal for God. Energetic sila sa Panginoon, but not according to knowledge. Hindi porket sincere ka, maliligtas ka na. Pwede kang maging sincere sa maling doktrina. Bigyan ko yung example. Yung itim na Nazareno, nakikita nyo yun, mga kapatid. Bunch of sincere people. Yung nakakatawa, yung isa umakyat doon, nahubaran na, nakita yung puwet niya, mga kapatid. Kita mo yung mga tao, nag-iiyakan, mahawakan yung itim na Nazareno. No doubt, sincere sila. But it is not according to the truth of the Word of God. So sabi ni Pablo, ganun din yung mga Israelites. Mga sila, enthusiastic sila, pero hindi according sa knowledge. Verse 3, For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, they have not submitted themselves unto the righteousness of God. Dahil hindi nila alam ang katwiran ng Diyos, gumagawa sila ng sarili nilang paraan na maging matuwid. Pero anong sabi ni Pablo in verse 4? For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Si Christ ang susi upang ang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Malaking tanong yun
paano ang isang taong marumi at makasalanan magiging karapat-dapat sa harapan ng dakilang banal na Diyos. Very easy. Through Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya yung parang tulay, siya yung pumagitna, siya yung mediator, intercessor, na kung saan ang taong marumi ay naging malinis sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Kahit yung forma lang ni Jesus sa cross, ganun. It's amazing. Parang tulay na dito ang Diyos, dito ang tao sa kabila. Paano mo ipagsasama yung banal at marumi? Si Jesus Christ yung nasa gitna. At pag tayo ay manampalataya kay Jesus Christ, nagiging righteous tayo dahil sa ating faith kay Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. That's why in Philippians chapter 3, verse 5 to 10, sinabi dyan ni Pablo na kung payabangan lang ng tuli, ako 8 days old, tuli na ako. Galing ako sa tribe of Benjamin. Philippians 3:5, I'm a Hebrew of Hebrews. Ako ay dating Pariseo. Pero verse 7, ano sabi ni Paul? But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Sabi ni Paul, lahat pala ng mga akala kong bagay na naging matuwid ako, they are all nothing. What makes me righteous is Jesus Christ. Siya lang, mga kapatid. So ang salvation is in Christ alone. Everybody say in Christ alone. It's exclusive. Wala pong plus. No, wala pong additional na salvation plus UPC, Jesus plus UPC equals salvation. Hindi po Jesus plus Catholic equals salvation. Hindi Jesus plus Baptist equals salvation. Hindi po. Ang salvation is Jesus alone. Si Jesus lang ang may kayang magligtas. Amen. Not the denomination. Not the group. No, not the organization. Si Jesus lang. And another thing, kaya siya tinawag na narrow gate, it is because it is personal. Personal. Ibig sabihin, pag ikaw ay papasok sa narrow gate, wala kang kasama. You have to make a decision for yourself. Hindi si mama ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi ang prayer ni papa ang magliligtas sa iyo. Hindi ang prayer ng mga kapatid mo, kamag-anak mo, na ikaw patambay-tambay ka lang sa kwarto, batugan ka, tatamad-tamad ka, feeling mo langit ka kasi yung pamilya mo, mga banal naman sila. So maliligtas ako kasi nasa pamilya akong No. You have to make a decision yourself. It's a personal decision. Pagharap natin doon, hindi na si Pastora Ani ang parang lawyer mo doon na, Lord, ito siya, kaka-church niya lang. So, naglingkod naman siya. Wala kang lawyer doon na mag-advocate para sa iyo at mag-explain. Sabihin ng Panginoon, pala absent yan. Hindi sasagot si Pastora, kasi may trabaho siya, Panginoon. Walang ganon. Pagharap mo doon sa judgment seat, it's you and God. Alam niyo mga kapatid, I'm grateful sa side ko, sa family ko, Pestanyo. 9 sila magkakapatid, 7 sila puro pastor, puro preachers, leaders ng ating organization. And then sa side naman ng mother ko, napakalaking pamilya na umabot sila ng 22 na magkakapatid. And majority doon ay evangelists, pastors, missionary, pastor's wife. Pero alam nyo, kahit nasa gitna ako ng pamilyang puro naglilingkod sa Panginoon, walang kinalaman yun sa salvation ko. Hindi porket nasa pamilya akong mga maka-Diyos, ay maka-Diyos na rin ako. No. I have to make a personal decision myself to serve God. Nagtuturo ako Bible study sa inyo, pero sa huli kayo pa rin naman yan eh. Pastora, nagtuturo sa inyo dito every week. Pero sa huli kayo pa rin naman magde-decide yan for yourself. We can't decide for you, mga kapatid. Hindi pwedeng tatayo ka doon at si Pastor Earl kasi, hindi walang ganon, mga kapatid.
You have to make a decision yourself. You have to leave the crowd behind. This is not a collective decision. This is a decision of your own. No one will do the decision for you. In fact, sinabi pa nga ni Jesus in Matthew chapter 10, verse 37, hanggat hindi mo ako mahal na higit pa sa papa mo, sa mama mo, sa pamilya mo, hindi ka karapat-dapat na aking maging disciple. Ako mga kapatid, nung nagpastor ako, marami akong mga taong na-meet na nung naging Christian sila, lalo na pag Pentecostal ka, may iba pinalaya sila sa bahay, may iba sa kanila na galit yung mga magulang nila, nalaman na nabaptize na yung kanilang anak dahil na-bless doon sa crusade. Marami kaming encounter na ganun. At ako na mismong nagsasabi doon sa mga tao na inapi ng kanilang pamilya. Sabi ko sa kanila, sige, mag-church ka na lang pag okay na sila. Huwag ka muna mag-church dahil mahirap magkagulo. Pero alam niyo sagot nila, sila mismo nagsasabi na, di pastor, desidido na ako. Bahala na apiin ako ng pamilya ko. Maglilingkod ako sa Panginoon. Praise God. Minsan, pag maglilingkod ka sa Panginoon, una mong kalaban, pamilya mo. May tradisyon tayo, di ba? Sarado, kandado tayo. Ganun. Hindi mo na pwedeng alisin yan. Mga kapatid, pag nasa tamang edad ka na, you will make a decision. You will make a decision. Hindi mo pwedeng gawing excuse yun na, Lord, sensya na, hindi ako naglingkod sa'yo. Yung papa ko kasi ayaw eh. You can't do it. You have your own decision, mga kapatid. So, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi madali. May mga makakaaway ka sa buhay mo. May mga tao na kailangan mo ng iwasan, kalimutan. At may mga bagay na kailangan mong bitawan, dami mong kailangan isuko pag maglingkod sa Panginoon. Kasi nga, narrow to, mga kapatid. Narrow, makipot. Pag makipot yung daan, di ka pwedeng maraming dalang baggage. Makipot na ngayon daan, may 10 maleta ka pa, mga kapatid, na dami mong dalang bagahe. Hindi, kailangan mong iiwan na yon, bitawan na yon. At maglingkod sa Panginoon, yun yung narrow gate. So, we will answer bago tayo matapos. Bakit konti lang ang gustong pumasok sa narrow gate? Bakit konti lang? In Luke chapter 13, verse 22 to 24, sinong pwede magbasa? Luke chapter 13, verse 22 to 24. I'm sorry, 23 to 24. May isang nagsabi sa kanya, Panginoon, nakaunti baga ang mga maliligtas at sinabi niya sa Okay? So may nagtanong daw kay Jesus, konti lang ba, Lord, ang maliligtas? Mas marami ba ang maimpyerno kaysa mapunta sa langit? Anong sagot ni Jesus? magpilit kayong magsipasok sa pintuang mapito. Sapagkat sinabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi magyayari. Praise God. Ano sabi doon? Marami daw susubok, magsisikap, mag-attempt na pumasok sa narrow gate, pero sa kalagitnaan, lumalabas, umaatras sila. Hindi nila kaya. Pero sabi ni Jesus, kung gusto mo talaga maligtas, sikapin mong pumasok dyan sa narrow gate dahil konti lang ang makakapasok doon. Parang Squid Game, di ba? Yung palabas sa Squid Game. Una, madami sila hanggat paunti. Ganon sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, bakit konti lang ang pumapasok doon? Number 1, because of pride. Because of pride. Anong pinakamahirap isuko sa buhay? Pride. Yan ang pinakamahirap isuko. Sino ang kinik out sa langit? Nasa langit na siya, pero kinik out pa rin siya. Si Lucifer. Bakit? Because of pride. Walang makakapasok sa langit na mayabang. Walang makakapasok sa langit na arrogante. Lahat, kahit ngayong anghel na nagyabang, kinik out ng Panginoon. Dahil ang makakapasok lang sa langit ay yung mga nagpapakumbaba. Praise God. Nothing shuts people out of the kingdom than pride. And kaya in my experience, mas madali Ninong Joseph mag-evangelize sa
kulungan. Mag-preach ka doon, kahit 5 minutes lang, mamaya, pabaptizein sila lahat eh. Mas madaling mag-preach sa mga squatter area. Bakit? Walang mga pride sa buhay. Wala na sila eh. Ano ba pang... Wala na silang pupuntahan or iniingatan na pera sa bangko or anything. Wala na silang maipagmamalaki. Kaya yung puso nila mas madaling makatanggap sa Panginoon. Pero preach ka dito sa labas. Maganda buhay. Sabihin mo, kailangan mo si Jesus. Titignan ka lang nun. May pera ako sa bangko, may sasakyan ako, may bahay ako, may allowance pa ako sa government, may insurance ako. Bakit kailangan ko si Jesus? It's always pride that ang tao ay di makakilala sa Panginoon. Pride. James chapter 4, verse 6. Who wants to read it? Praise God. James chapter 4, verse 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga panalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Sumasalangsang, nalalim Tagalog. God resists the proud. Hindi niya sinabing, He resists the sinner. Hindi niya sinabing, He resists the drug addict. No, He resists the proud. Ang mga mayabang. Kasi pwede naman drug addict yan, pero pag nagpakumbaba yan, bibiyayaan niya ng Diyos. Pero ang taong mayabang, God resists the proud. He resists the proud. Pangalawa, bakit ang mga tao ay konti lang makapasok sa narrow gate? Is because of no repentance. They are unwilling to repent. Luke chapter 13, verse 30, the Bible says, ako na magbasa, Luke chapter 13, verse 30. Mali yata ako na nalagay na verse dyan. But, balikan na lang natin mamaya mga kapatid, but yung passage na sinabi na, unless ye repent, ye shall all likewise perish. No? Hanggat hindi tayo magsisi, ay hindi po tayo maliligtas. Hindi pala 30, verse 3. Thank you po, Pastora. Luke 13:3. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Gusto mo mapalangit? Gusto mo maligtas? Magsisi ka sa iyong kasalanan. And number 3, kaya maraming tao ang ayaw pumasok sa narrow gate because it's hard. It's hard. Bakit siya hard? Because you have to give up many things in your life to enter that. At ano yung i-give up mo? Yung pagmamahal mo sa sanlibutan. Yung pagmamahal mo sa makasanlibutang mga bagay. Basahin natin ng 1 John chapter 2, verse 15. 1 John 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan Niya ang mga ni bagay ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Kaya maraming ayaw sa narrow gate kasi mahal nila ang sanlibutan. Sarap kaya ng maraming pera. Ang sarap kaya ng may mag-aarang sasakyan. Ang sarap kaya maging sikat. Sarap kaya maging mayaman. Maraming kaibigan. Party. Woo! Saya! Tapos i-give up ko yun para sa Jesus na yan. Swerte niya. Diba? Pero sabi doon, love not the world. If you love the world, the love of the Father is not in you. The love of the Father is not in you. Kung mahal mo ang sanlibutan. So balik tayo muli sa Matthew chapter 7. May inutos ang Panginoon. Pag nakita daw natin yung narrow gate, anong gagawin natin? Matthew 7 verse 13. Anong sabi? Enter. Everybody say enter.
Okay? Ito ang utos ng Panginoon. Hindi to suggestion, hindi to advice. Sabi ng Panginoon, pag makita mo na yung narrow gate, pumasok ka. Huwag kang manood. Huwag kang magmasid na, ang ganda-ganda ng narrow gate. No? Wow, ang galing-galing. Palakpakan ng narrow gate. Hindi gusto ni Lord, palakpakan mo yung narrow gate or i-admire mo yung narrow gate or pag-aralan yung narrow gate. Sabi ni Lord, pumasok ka sa narrow gate. Maraming Christians, so-called Christians na alam nila yung narrow gate pero di lang pumapasok. Alam nila si Jesus, alam nila yung mga Bible verse, Bible story, pero hindi sila pumapasok. Anong utos? Pumasok ka. Don't just look on it. Don't just stare. Don't just admire the door. Don't just appreciate the gate. Sabi ng Bible, enter the straight gate. Enter the straight gate. And in conclusion, mga kapatid, my conclusion is a warning that the reason why I'm inviting you na pumasok sa straight gate or sa narrow gate because that gate is not open forever. Hindi po yan habang buhay na nakakabukas. Darating ang panahon na magsasara po yan. Hahanapin mo yan, ngunit di mo na masusumpungan, kakatok ka at hindi ka pagbubuksan. Basahin natin ang Luke chapter 13 verse 25 to 28. Pakibasa po sa Tagalog. Yeah. Luke 13:25. Kapag sumayo na ang mga pinuno ng mga simbahan at sambahayan ay Nailapat ng pinto. sinara na ang pinto, pagtiis kayong makatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami, ngunit Ano ang sagot ng Panginoon? Ano ang sagot ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Darating ang panahon, kakatok daw tayo sa pintuan. Mas kahit you can read the book of Revelation, people will start crying to the Lord after ng rapture. Mga naiwan sa rapture, mga magtatakbuhan sila sa simbahan, hanapin nila yung pastor na dinidedma lang nila at binabaliwala nila. Tatawag sila sa Panginoon, sabi, Lord, papasukin mo kami. Ang sabi ng Panginoon, sino ba kayo? Sino kayo para papasukin ko? Anong pang sabi? Tuloy, verse 26. Sinong pwedeng magtuloy? Verse 26. Magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Verse 27. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nagkakilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na magagawa ng kalikuan. Amen. Ano sabi doon, mga kapatid? Na sasabihin ng Panginoon, di ko kayo kilala. Sabi nila, Lord, nangaral kami sa street, kumain kami, uminom kami kasama sa presensya mo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Totoo, mga kapatid, that God is love. Totoo that God is gracious. Totoo that God is merciful. Pero totoo din that God is just. And this is that time na darating ang panahon na wala ng love of God, wala ng mercy of God, at wala ng grace of God sa mga patuloy na namumuhay sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. At ano daw ang reaksyon nila nung sinabi to ng Panginoon? Verse 28. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung mga kita ninyo si Abraham at si Isaac, si Jacob, at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabasin. Amen. Meron daw mga pag-iyak, merong panginginig, gnashing of teeth,
Dahil kinilabutan ka na malaman mo na itatapon ka na sa impyerno. At bago ka pala itapon sa impyerno, may papakita si Lord sa'yo. Alam mo yung papakita niya? Makikita mo si Abraham, makikita mo si Isaac, makita mo ang mga heroes of faith papunta sa langit habang ikaw papababa. Papunta doon sa impyerno. Palalabasin, mga kapatid, sa kanyang kaharian. So enter the narrow gate now. While there's still time, while there's still chance, seryosohin nyo ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Because time will come, magsasara din ang pinto. So while there is still time, enter the narrow gate. And that narrow gate is Jesus Christ.